Hindi makakaila na ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong alamat at mga kwentong nakakapangilabot. Ang mga ito ay bahagi ng yaman ng kultura ng ating bansa at nagpapakita ng mga paniniwala at karanasan ng mga Pilipino. Kaya naman yung umaga para kwentuhan tayo patungkol dyan, makakausap po natin ang kilala bilang Queen of Philippine Horror Stories, ang Filipino author na si Miss Yvette Tan. Miss Yvette, good morning po. Diane at Audrey po ito. Morning po. Okay. Hello. Ayan. Okay, Ma'am Yvette, una sa lahat, paano ka naging interesado sa pagbuo ng mga karakter mula sa Philippine folklore sa mga libro na sinusulat mo? At ano yung mga naging inspiration mo dito? Ever since bata ako, mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan. So, yung mga inspiration ko, yung mga nasa television, saka mga nasa pelikula noon. So, yung mga Tiyanak ni Peje Galiaga, yung mga nakikita sa television na dating, yung mga pinapakita ni Inday Badiday na babaeng nanganak ng dalag, yun yung mga inspiration ko. Tapos nung nasa college ako, nabasa ko yung mga libro ni Maximo Ramos, ni mga ni F. Handalocano. Doon ko po nakilala pa yung mga iba-ibang klaseng creatures ng Philippine lore mythology. Okay, Miss Yvette, kilala po kayo bilang Queen of Philippine Horror Stories. Paano po ninyo mailalarawan ng kahalagahan po ng Philippine horror literature sa ating pong kultura? Importante po sa atin yung Philippine horror literature. Saka importante din po yung folklore sa ating kultura. Kasi doon po natin nakukuha yung mga iba-iba nating beliefs. Saka tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga kababalaghan. I believe that folklore and folkloric creatures and horror, so always points to something in the past. So for example, not necessarily folkloric creatures, pero for example, may balitang may multo sa bahay na to. Iisipin natin, parang bakit ba may multo? If you think back, parang nare-realize mo may multo kasi siguro may namatay doon. Bakit siya namatay? Kasi siguro pinatay siya or nasawi siya tapos namatay because of a broken heart. There's always something. Ayun, mukhang for example, may balitang o may nakatirang nunos. No, maganda yung mga naibabahagi sa atin ni Miss Yvette Tan kung gaano kahalaga itong Philippine folklore at maging yung horror stories na rin. Mahilig talaga tayo dyan. Kaya nga Ewan ko ba bakit nahilig natin magtakutan. May Pinoy interest talaga pagdating sa horror. Pero Ma'am Yvette, ilan sa mga sinulat mo ay naging bahagi ng Singapore Writers Festival noong 2021? Ano po ba yung naramdaman mo sa pagkilalang ito? Isa lang po. It's a story called nanalo po siya ng Don Carlos Palanca Award. Tapos syempre, masaya po ako kasi binasa po siya dun sa Singapore Writers Festival. Well, Ms. Yvette Tan, thank you very much po for joining us today sa pagbibigay po ng impormasyon tungkol po sa Philippine folklore at sa mga likha niyo pong horror books. Marami pong salamat, Ms. Yvette.